morning. Ito, pa-live tayo bago ako mag-umpisa sa trabaho. Meron pa akong time guys mag-live. So, share nyo guys para makarating sa iba. So, pag-usapan natin guys yung nangyayari ngayon na matagal na natin yun sinabi 2013 pa sa Facebook lang yun may nauna pa ako dyan ilagay ko na lang 11 kasi 2010 ang Diyos nagkipag-usap. 2011 na lang sa phone hanggang sa 2013 nag-Facebook ako. So share nyo guys. Yun lang kailangan ng Diyos talaga na hinihiling niya na unang sinabi niya na huwag kang matakot na magparating sa mga mensahe ko doon sa mga tao. Na kasama mo ako sa lahat ng panahon. Yung kung tunay kayo naniwala, guys, na ginamit ako ng Diyos na kasangkapan dahil yun ang sinabi niya. Maniwala lang tao sa iyo na ginamit ng kasangkapan at niwala sa akin si Christ. Boses pala magiging sa iyo, gagaling sila. So, maraming guys, na bagay na sa boses kong kumaling. Sinabi ko na sa pangaral, naniwalaan yung mga pangaral isiniwalat ko sa turong nabulatan ninyo sa mga relihiyon ninyo at turong kasinungalingan na sinasabi ko at itong turong katotohanan na galing mismo sa sarili ko at sa galing sa mensahe ng Diyos na sinabi nga niya, ikaw ang tunay na niwala sa akin ni Jesus Christ kaya nabiruan ka sa napili ko. Bibigyan kita ng power of mind. Yun yung malinaw yan na galing sa kanya. So good morning Raquel Polo. Shout out sa inyo dyan. God bless sa pamilya mo. So, yun guys, yung nasabi niya, maggamot ka at mangaral, boses pa lang ng tao sa akin, gagaling sila o kayo. So, ang ginamot ko, 3 guys, physical, mental, at spiritual. So, yun yung ginamot ko sa mga hindi nakakaalam. Kung mayroon kayong problema sa physical, nakakatulong ako. Magitan ng boses ko. Kailangan lang paniwalaan ninyo. Ang ipinarating ko na mensahe ng Diyos, at the same time, kung talagang kailangan nyo ako makausap, nagamot ako ng via Zoom o video call. Minsan chat pa nga yung iba. Hindi sa sitwasyon. So, bakit ipinag-utos ng Diyos to? Tagal ng panahon na mayroon siyang tao mapusuan na tunay na niwala. Kasi nga, anong ituturo ng uutosan niya kung ang paniniwala niya ay malayo doon sa totoong paniniwala na kailangan ng Diyos. Di ba? So sa haba ng panahon, unang henerasyon pa sa atin at sa henerasyon natin, henerasyon ng mga magulang natin, sa mga lolo natin, walang nakikita ang Diyos na may paniniwala katulad ko. Kaya sa panahong henerasyon natin, nakikita ng Diyos sa haba ng panahon na bubuhay ako, nakikita niya
kung ano ang tunay kong paniniwala sa pang-araw-araw ko na buhay at mismong paniniwala ko kung anong meron sa buhay natin sa pang-araw-araw o sa relihiyon man. So, yun yung sabi ko na ang tao kasi basta sabihin lang na niwala, basta sabihin lang may relihiyon at buong akala ninyo, yun ang tamang paniniwala at ligtas na kayo. Pero sa akin guys, hindi yan dyan ang paniniwala ko. Sa mga tagal na nagsubaybay sa akin, itinuturo ko na sa inyo lahat kung ano ang tunay na paniniwala na paano tayo nabuhay. Simple lang. Pakitung ko sa kapwa-tao, hayop o bagay man. Itong mga bagay o hayop sa paligid, ito yung mga delikado ng Diyos na pagitunghan natin, tulad natin na may buhay. Kaya nga mahalin natin na tulad natin, pagitunghan tulad natin. Kasi nga ang lahat na yan ay delikado ng Diyos para sa atin. Yun ang kaligtasan. Yun ang tunay na kaligtasan. Wala yan sa reliyon, wala sa Bible, at wala sa pagdadasal. Yun yung isa sa paniniwala ko. At the same time, yung mga Bible, sa hindi ko rin pinaniwalaan na lahat ang laman yan ay galing sa Diyos. Paniwala ko dyan na mayroong mensahe o salita ng Diyos na dyan, ilan-ilan lang. Dahil ang Bible, binuo lang ng tao after Christ na at pinagtagpi-tagpi lang ang kwento. Kaya hindi talaga maaaring maging banal yan. Isa sa paniniwala ko na ang Bible na hindi banal. Kaya nasa mensahe nga ng Diyos na libro. Kaya ako na inulit to dahil mga baguhan hindi pa alam kung ano ang mga tinuturo ko at isiniwalat ko. Kaya nga sabi ng Diyos, ako ang tunay na niwala. Kaya utusan ako ng mga gamot at mangaral. Patunay na pinag-utusan ako, kaya nagbigay siya ng backup, authorization, kumbaga, na power of mind. Na sabi nga niya, bibigyan kita ng power of mind. Maggamot ka at mangaral. So, anong laman ng power of mind? Kasi sabi niya, powerful, sabi niya. Nakakita ka kung anong meron siya sa tao. Pero anong meron? Kung anong meron sa inyo. Halimbawa, kausap ko isang tao, maggamot na paggamot sa akin isang tao, malalaman ko kung ano ang meron sa kanya. Pero sinabi niya, mas lalong powerful yan pag naging espiritu ka. Kaya makita ka ng kasalanan ng tao, buhay man at patay. Kahit matagal ng patay. Ngayon, makakita ka rin ng parating. So ito guys, ito guys, more than 1,000%. Nagagawa ko ito lahat. Itong laman ng power of mind. Ayaw sa gusto ninyong paniwalaan, more than 1,000% na nagagawa ko talaga. Sa mga kausap ko nagugulat, sa mga ginamot ko nagugulat. At ang hindi ko lang ipinapublic, kung nanood kayo ng Zoom, yung pamatay lang o nakapatay o anong klaseng crime ang ginawa na mabigat, hindi ko yan pinapublic. Yung iba, habang kausap ko, nila live ko, pag tinatanong ko. Pero ito lang na magagaan na mga kasalanan ng tao. Kasi yung sinabi ng Diyos, makita ka ng kasalanan ng tao, buhay man at patay. At marami na napatunayan, nakakita din ako ng gawain ng patay na. Sa mga nakausap ko, kung ano yung gawain ng tatay niya o nanay nila o kapatid nila o
may patay na sa kapatid nila at bakit ko nalaman yun na hindi naman sila nagkwento. So malinaw yan na mayroon talagang pyromine na gumagana. At bukod dyan, makakita ko ng sinabi nga ng Diyos na makita ka kung anong meron sa tao. Dito na ito nabilong sa buhay pa ang tao, malalaman ko na mamatay na siya. May sakit o wala. Paano ko, in what way na malaman ko? Magbibigay ang Diyos ng mensahe. Nakausap ko man siya o hindi, nagpagamot man siya o hindi, depende kung ano ang mga sinasabi ng tao, maaaring nangut siya, maaaring nagpagamot, depende. Hindi ako magawa ng kwento. Pag sinabi ng Diyos at pinakita niya sa mga senaryo na ito si so-and-so, hindi na magtatagal yan, mamatay na yan, bukas, makalawa o ilang araw, ako lang nakakaalam nun. Pero kung nagpagamot ang isang tao, pinapasimple ko lang yan doon sa pamilya, hindi mismo sa may katawan. Pasimple lang ako sa isa sa pamilya na ganito ang mensahe na mawala na yung nagpagamot. Or, kahit walang hindi nagpagamot, sasabihin ko na sa isa sa kapatid ninyo na yan, mawala yan. Pasimple lang. Kasi yun ang mensahe, talagang isabihin ko. Pero yun nga lang, pasimple lang at sabihin sa ibang ng pamilya na gano'n ang mensahe para aware sila na mamatay na nga yung kapatid nila o tatay nila o nanay nila. So, gano'n ako guys. Ayoko na i-direct sa may katawan dahil magagalit talaga yun. At pabili-bili na ko na huwag kayong mag-react o magalit, mas lalo magka-problema kayo. Dahil bisaya ng Diyos yan, ipinarating ko. Pero hangad ko pa rin na hindi mangyayari. Sino may gusto na mamatay ang kapwa ko? Pero bisaya ng Diyos yan eh. Ano ang gagawin ko? Pero panalangin at hangad ko na hindi mangyari. Kasi mayroong ganito. May mga taong ganito. Hindi naman sayaan. Mamatay na, pero sabi ko, bigyan po na pagkakataon na hindi pa siya mamatay. So, nangyari din na hindi nga natuluyan. Ilan to? 3 siguro to. Nandyan, natili nandyan. Nagpapalo, nagpatuloy. So, pwede mangyari guys, pag nakiusap ako sa Diyos na hindi mo na mamatay. At hindi nga talaga. Pero yung iba na yung isa yan, talagang namatay. Marami to, na namatay. So, ito yung sinabi ng Diyos na makita ako kung ano meron sa tao. Ngayon, sabihin na lang natin yan, kwento ko na ito ngayon, sabihin na lang natin na imposible. Oo. Papayag ako. Para sa inyo, imposible. Pero sa akin, guys, hindi na imposible. True to life story na to. Na ginagawa ko. Hindi na to biro. Dahil ako nakakaalam sa lahat. Maraming mga himala dumating sa buhay ko mula nang nag-umpisa ako nito. Na marami dyan na hindi ko na naipost sa inyo o naipost at sinasarili ko na lang iba. Pero marami akong naipost. Nagkatotoo talaga. So doon tayo sa guys, sa mga sinulat ko. May sinabi ng Diyos na mas talong powerful lang kaya makakita ka ng parating. Ito yung parating na yung buhay ng tao na buhay pa, masabi kong mamatay, kasama yan. So yung mga trahedya, ang dami kong nasulat ng mga trahedya. Kaya nga, like kong para ulit yan. Doon sa Bagyong Yolanda pa, yun ang unang sinulat ko. Malinaw yan. 1,000% yan talaga. Tumbukan yan. Sinabi ko kung saan nangyari. Saan tatama Bagyong Yolanda. At sinabi ko na mag-ubusan ng kabaong. At ano pa bang meron doon. So, 1,000% talaga nangyari.
Yung gira sa Ukraine, 1,000% na yan. Tumukan yan. 7 years nga lang bago nangyari. Pero yung Yolanda, 5 months bago nangyari. Yung chemical sa Syria, yung Marawi, since Duterte, De Lima, Mama Sapano, Bising sa Mungero, tumbukan yan. At marami pa talaga. Sabi ko, yung mga sinulat ko, hindi lang yung 100 nagkatotoo. Bukod dyan, marami pang mga nagkatotoo na mga bisaya ng Diyos na sinabi niya. Hindi lang trahedya. Tulad ng sabi niya na kung saan ako pinanganak, na lugar, sila ang hindi maniniwala. At 100% din na nagkatotoo. Sa Camiguin ako pinanganak, nakita nyo, walang taga-Camiguin na na side ng papa ko, side sa mama ko. Mama ko Bohol, side sa papa ko Camiguin. 16 sila mga kapatid, isipin mo yung 16. Ilan ang mga anak nila, mga apo pa. Wala talaga. Sa side lang Camiguin ko, yung mga klima. Klima, hindi pa lahat ng klima. Ilan, pero 4th degree na yan. Isa lang yun sa mga naniwala. Hindi lahat din, ilan. Pero kahit pa paano, sa 4th degree, meron. Pero sa papa ko, sa side, first cousin ko, tiyahit-yuhin ko, wala, kahit isa. Doon pa lang, totoo talaga ang mensahe. So, sinasabi ng Diyos na kung sino yung malapit sa'yo, sila yung hindi maniwala. Sino yung mahal mo, sila yung mawawala. At more than 1,000% din nangyari. Sino ba ang unang malapit sa akin? Mga kaibigan ko, na nakakilala sa akin, mga kamag-anak ko. Siyempre, sila yung mahal ko. Sila yung malapit sa puso ko. Pero sila ang nangawala. Kahit sa ang side, mayroon pa isa-isa. Ganun lang. Pero mas maraming naniwala, itong mga taong hindi ko kaano-ano. Hindi ko kilala. Hindi ko kaibigan. At wala kaming relasyon, kumbaga. Hindi kami nagkikita. Hindi kami kapitbahay. Ito yung maraming mas naniwala at sila yung naging bahagi. At kayo yung naging bahagi na pagsiwalat doon sa mensahe ng Diyos na sinabi niya na huwag kang matakot magparating sa mga mensahe ko doon sa mga tao. So kayo yung guys ang nasabi ko na kayo ang nakikinabang. At ang sino man yung malapit sa akin at mahal ko, sila yung nawalan. So, mensahe ng Diyos, nagkatotoo talaga. Hindi lang doon nagtapos sa trahedya o ano man. Hindi lang doon nagtapos. Kaya, doon pa lang masabi natin talaga na may Diyos talaga na kausap. Di ba? Kasi marami nangyari eh. Yung boses ko na pinagkaroon ng Diyos makapagaling. Daming gumaling. Tapos makita pasalanan, nakakita talaga. Ngayon, dito sa trahedya, grabe ang mga sinulat ko na sabi nga ng Diyos na panoorin mo to. Paano kung ginawa hangin, apoy at tubig. At gagamitin niya sa pagpaalala ng tao bago pa siya maghukom. Sabi nga niya na pag niyayari lahat ng mga mensahe ko na ipinarating mo sa mga tao, hindi na ako nagpaalala. Naghuhukom na ako. So, malinaw doon na ang Diyos ay nagpaalala. Di ba? Ngayon, yung mga pinapakita niyang mga trahedya mula pa nung lindol sa Bohol. At nangyari pa sa Pilipinas sa sunod-sunod ng lindol. Maliliit nga lang, pero pinakita yun. Nasa post ko yun. Natabunan na yan. Pero hindi pa rin paniwalaan ng tao kasi ang sinasabi ng tao, false prophet ako o
Imposible. Yun ang kalaban ng Diyos ngayon sa tao. Kasi nga, ang tao, namulat sa turo, namula sa relihiyon ninyo, sa mga pastor ninyo at sa pare ninyo. Kaya hindi na kayo basta-basta maniniwala. Lalo na wala akong hawak na Bible. Dahil isa nga yan sa hindi ko pinaniwalaan na iyan ay banal. Pero ang mensahe ng Diyos, malinaw din na sinabi niya na pag sila mangaral, magbuklat sila ng libro. So malinaw doon na ang Bible, libro, hindi na banal. Galing sa Diyos mismo yan. Sabi niya, pag ikaw ang nangaral, wala kang buklat ng libro. At totoo din na wala akong binuklat na libro. Kasi nga, based ka doon sa paniniwala ko din na sinabi ng Diyos na ikaw ang tunay niwala sa akin na si Jesus Christ, sabi ka sa napili ko. Bibigyan kita ng power of mind. Ito yung backup na power of mind. Ngayon, mas madali sa akin mangaral kasi nga may sarili akong paniniwala kung ano talaga ang tunay na kaligtasan. At the same time, kung ano yung mga gawain ko, ano yung paniniwala ko na yun ang tamang kaligtasan, tulad ng relihiyon, di kailangan natin. Ang relihiyon ay ginamit ang salita at pangalan ng Diyos para kumita ng pera. Kaya kung gano'n ang ginawa ng tao, hindi yung Diyos ang magkakilala. Dahil walang Diyos na tagapaglikha, tagapagligtas na pagkakitaan natin. Isa yan sa paniniwala ko. Isa yan sa nakikita ninyo sa akin. Kasi noon pa, pag may lumalapit sa akin ng hikayat, isa yan sa mga sinasabi ko sa mga pastor. Na kung talagang nakilala mo ang Diyos at tunay kaniwala ng Diyos, hindi yung gamitin ang salita at pangalan niya, ipakilala sa mga tao at humiling kayo ng pera. Dahil sa ganong paraan, binibinta ninyo ang Diyos na tagapaglikha, tagapagligtas sa inyo. Di ba? Pagkakitaan ninyo. So, hindi Diyos magkakilala ninyo. Kaya nga ang pastor o sino ng hikayat, nabilaukan at hindi na mo balik. Kahit sabihin ko, balik kay pastor. Maraming dahilan. Busy ako, magmadali kasi may lakad. Ganun ba? Basta pag yun ang lumalabas sa bibig ko. Ito, mga sinasabi ko na to, hindi pa ako ginamit ng Diyos. Hindi ko pa alam na tama ba ito paniniwala ko na to. Hindi ko talaga alam na tama ba yun. Kasi nga may simbahan na may reliyon na. Pero paniwala ko, wala talaga yung reliyon. Ngayon, sipin ninyo, mula ng kalagay ko na lang, 10 years old pataas ako, na gano'n na ang pag may kausap ako. Kasi, ito na yun, ang isip ko, nandiyan na yan ang paniniwala ko na yung nasabi ko sa inyo na umiiyak ako pag naalala ko na ang Diyos ay pinagkakitaan ng tao. 8-9 yun ang edad ko, hindi ako nakamali. Kasi maliit pa ako, nag-linis ako sa damuhan sa Maisan. Umiiyak ako. Kulang ng isa doon, naglilinis. Nagdadamo. Pag yun ang naisip ko, naiyak ako. Totoo yan, hindi yan kwento. So yun, nagkikita na Diyos sa kalooban ko. Mula noon pa, maliit pa ako. Hanggang sa lumaki ako, hanggang sa habang lumalaki, may nagkwentuhan sa akin na tungkol sa simba ka, ganito, ganyan. Marami na akong sinasabi. Tapos may hikayat. Yun ang sinasabi ko. Na Diyos ay Diyos, hindi dapat pagkakitaan. Mahalin ang Diyos na walang kapalit. Isa yan. So, ngayon, nakikita ng Diyos yan na habang lumalaki ako, ganun talaga ang kalooban ko at pagkatao ko. So, sinusundan niya ako siguro na hanggang paglaki ko. So, yun, sa pang-araw-araw kong buhay, pakitung ko sa lahat ng bagay, sa mga na-encounter mo may mga taong nambuli sa'yo, may mga taong naghanap ng aawayin ka o ano mga response mo sa mga tao ba? Kasi katulad yan, maraming parang kakatao dyan na hinahamon ako katulad nun, adik, nilusob ako, may dalang palakol, sinisigawan ako. Ayan, si Susan yun, girlfriend pa kami nun, nangyari yan. Pinasok ako, sabi ko, sige, pumasok ka.
Ah, pag pumasok ka, aking ka. Pero pag hindi ka pumasok, okay ka. Ligtas ka, sabi ko. Sabi ko, hindi kita papatulan. Dahil ako, piso na, ikaw 25 pa lang. Pero hindi ako galit. Ngayon, hindi nakapasok. Siyempre, alam niya na, pag pumasok siya, trespassing. Hindi rin ako magpapatay pag pumasok. Siyempre naman, mag-self-defense ka rin. So, pagkatapos yun, hindi ako nagtanim ng galit. Sa karamihan na sa mga, sa akin na, tulad nung sinabing papatayin ako, nilapitan ko pa, tulad nung tutukan ako ng baril, hindi ako nagtanim ng galit. Parang wala lang, pinapalampas ko lang lahat yan. Kung kailangan pupunta sa barangay para may record, ginagawa ko yan. Kasi may batas tayo sa lupa nga. Tapos, nagkita kayo sa palengke. Wala lang. Hindi yung, wala. Hindi rin ako nagkaroon ng takot. O, iwas, hindi. Pag nakita ko sa palengke, pag binatay niya ako, batayin ko din. Ganun ako. Kahit sino, na mga, kahit noong pa, kahit nung kabataan ko pa, o nung high school pa ako, hindi mo maiwasan yung may magagalit sa'yo, magsilos o maingit o ano man. Pag may magalit, tapos na. Hindi ako nagtatampo, hindi ako nagtanim sa manloob, hindi ako galit o hindi ako nagbanta. Hindi. At saka hindi ako din palamura. Never ako marinig magmura kahit galit pa ako, hindi ako ganun. So, maraming mga bagay kung ano ba talaga ang tunay na paniwala natin sa Diyos. Kaya sasabi natin na ang Diyos ang pag-ibig. So sa mga gawain ko na yan, laging may pag-ibig na kasama. Kasi isipin niyo yun. Wala akong tanim na galit o ano-ano pa. Yun ang tunay kong pagkatao. Bakit ko ginito sa inyo to? Kasi nga, itong kay sinabi ng Diyos na ako ang tunay na niwala sa Kanya Kaya naman ako sa napili. So, kung nanggamot ako at nangaral o pangaral man, saan ako kukuha na wala akong ginawa kang Bible? Kasi sabi ng Diyos, pag nangaral ka, wala kang buklating libro. So, ito yon sa sarili ko mismo. Hindi na ako tumitingin sa sarili ko kung ano yung ipapangaral ko sa mga tao na ito yung tunay na gawain o gusto ng Diyos sa tao. Hindi sarili yun. Ito yung kaligtasan. Bakit ko nasabing kaligtasan itong mga sinasabi ko? Tapos sinasabi ng Diyos na ako lang ang nag-iisang labas-pasok sa paraiso. Bakit ko masabi yun? Ito lang pag natulog ako, lalabas yung espiritu ko. Hindi na yan biro. Hindi na yan ordinaryong nilalang, hindi na ordinaryong tao yan. Kung isipin ninyo. Pero ordinaryo pa rin ako. Makita niyo ako. Kung may inuman yan, iinom ako. Pag may kantahan ako. Pag may magtawanan tayo. Pag maglaro tayo, laro tayo. Maligo tayo. Walang naiba sa inyo at saka sa akin. Pero, ang naiba sa akin, pag natulog ako, lalabas na ang espiritu ko. Doon na yung panahon na makipag-usap na Diyos sa akin. Doon ang panahon na makita ko na siya. Doon ang panahon na malalaman ko kung anong meron sa tao. Doon ang panahon na makakita ko ng parating. Kaya yung sinasabi niya na, mas lalong powerful yan pag naging espiritu ka. Yung power of mind. So, ibig sabihin, nandoon na yung power of mind ko pag nakalabas ako. Kaya makakabasa ako ng kung ano sinasabi ng Diyos. Bakit ko sinasabing siya ang kausap ko? Kasi nga, nagkatotoo yung sinasabi niya Hindi nga lang literal, pero nababasa ko. Kasi ito yung binigay ng Diyos sa akin una, power of mind. Parang power of mind na yan, magagamit ko na magbasa sa mensahe niya. Paano ko basahin yung mensahe ng Diyos kung wala siyang power of mind na ibalog sa akin, pagkalab sa akin? Wala, di ba? So, sayang at useless ang paggamit niya na wala na akong magagamit para basahin yung mensahe niya. So, isa yan. Ngayon, dito na tayo sa malapit. Natabunan na yung marami kong mga mensahe na pinating ko sa inyo na galing sa Diyos. Marami na. Natambakan na yun. Maliban sa nagawa ng video, tuloy yung Bagyo Landa, yung missing sa Bongero, kung ano mo sinasabi ko dyan. Dito na lang tayo sa bago. Itong John 10 na post ko, dalawa yan sa isang araw. Itong tungkol sa lindol na nangyari ngayon.
nangyari sa Pilipinas, sa Jinsan, nangyari sa Venezuela, nangyari sa Japan, nangyari sa ibang lugar. Ang matindi, itong Venezuela. O ngayon, baka sa hindi nakakaalam ha. Ang Venezuela, sa pagkakaalam ko, 100% Katolik. Mga Katoliko. Ika nga. O ngayon, itanong niyo sa sarili niyo, baka hindi niyo alam ha. Kaya ko sinabi to. Itanong niyo sa sarili niyo kung bakit ganun ka dami ang namatay at namising. Sa balita pa lang sa napanood ko, 1-3 patay. Hindi pa yan. Marami pang madagdag yan. Sa na-retrieve pa lang nila. Tapos 1-4 something ang injured. So 1 palagay na lang natin 1-5, marami pa yan patay talaga. Mas marami pa yan. So, marami pang injured yan. Depende sa takbo ng ilang araw pa lang. Kulang sila ng rescuer, kulang ng equipment. So, isipin ninyo, ipalagay na lang natin, 1-3 na lang. 1-3, yung isa 1-4, 2-7. So, sa 2-7 na yun, 1-3 patay, 1-4 sa injured. 2-7. Plus yung missing, ayun sa balita, 60,000 daw. Doon na lang tayo sa missing. Imagine niyo. 60,000. Kung tatawad kayo, sabihin na lang natin 50,000. Palagay natin 50,000. Kaya sabihin nyo, ang laki naman yan. Yung ng 2,000, malaki na nga yun eh. Yun naman talaga ang nasa statistics nila. Ang 60,000, yun ang sinabi. Pero gusto nyo babaan, gawin natin 50,000. Bigyan ko kayo ng 1,000 pa. Ang 10,000 na tawad. Kung isipin niyo sa dami niyan na nabising, 100% Catholic. Kung kayo ang Diyos, di ba? Ang Diyos, tagapagligtas. Di ba? Pinagsigawan ninyo na ang Diyos tagapagligtas. So ngayon, kung tagapagligtas ang Diyos talaga, bakit nangyari ito? Bakit nangyari sa Venezuela na ganun karami? Palagay na lang natin sana. Iligtas man, hindi naman lahat maligtas, pero hap-hap na lang o ano ba? Ilan ba ang maligtas o mapahamak? Hindi lang sana na mapahamak, di ba? Kasi 100% eh. 100% ang Venezuela na Katoliko. Di ba? Kung ikaw, Diyos, babayaan mo ba yan? Mga Katoliko yan eh. Di ba? Kung ako Diyos, di ko pabayaan yun. Paano sa paraan na maligtas sila? Ang Diyos nga, powerful eh. Alam ng Diyos na may parating. Saan tayo magbabase na may parating? Hindi pa nga nangyari yan eh. Pinuhos ko na. O diba? Balikan muna natin yung bisig sa Bungiro. Ipanakita ng Diyos ang bisig sa Bungiro. 2022 year. 2022 July 22. Di ko na matanda ng pizza. Parang July 24 man siguro yun. 2022. Isinulat ko yan. Na ang bisig sa Bungiro, itinapon nila sa tubig. Pwede naman sa ililibing, pwede naman sa simenteryo. Pero ipuwid ko na sa tubig tinapon. Ngayon, kailan lumantad si Patinungan ng Star Witness? 2025. Ilang taon yun? 3 years. Palagay natin 3 years. Nauna ako mag-post, 3 years. Tapos, tinuro nila sa Taal.
Ngayon, may nakakuha sila. Hindi ko alam kung ano nangyari ngayon. Natahimik naman na sila ang mga NBI. So ngayon, malinaw doon ha, tumbukan, kung ano yung mga ginamit nila, mga bad, yun din yung sinabi ni Patidungan. At doon talaga. Doon pa lang, makakita na talaga ang Diyos. Sinabi na sa akin eh. So, yun sinulat ko. Yung si Dilima, na queen ng drag queen, hindi pa na pumutok si Dilima. May sinulat na ako yan. Tungkol kay Dilima sa Bilibid na siya ang ng druga. Pumutok si Dilima. Nauna pa na ako magsulat. Oh. Yung kay Mama Sapano, kay Pinoy, nauna pa na ako magsulat nun. Yung Marawi, Marawi sis, nauna ako magsulat. Oh. Yung Gira sa Ukraine, nauna ako magsulat. Marami pa. Yung Sunog sa Maui, nauna ako magsulat. Di ba? So ngayon, dito makikita natin na ang Diyos talaga makakita ng parating. Kasi kinikwento niya, bago pa nangyari. Ngayon, napatunayan ko na totoo talaga. Kasi yung mga sinulat ko, nakatotoo. Bukod yan, kung ang tagapagligtas, ang Diyos, dito na lang ako sa sarili ko mismo. Oh, hindi pa ako ginamit ng Diyos noon, ha? Bagong kasal kami ni Susan. Pumunta kami ng Camiguin. Pagbalik namin ng Camiguin, galing kami sa Balingwan. Tinanong ako ni Susan, paano sasakyan natin? Sabi ko yung lipunan. Kasi bukod sa open air, kasi hindi aircon, mura, at yun ang ginagamit ko talaga sa sasakyan ko. Mula pa noon na sa Cagayan ako. Pag Cagayan, Camiguin, biyahe. Yun ang sinasakyan ko. Kaya sabi ko, yung lipunan sakyan natin. So nag-abang kami doon sa Ayla, sa mismong terminal sa lipunan. Yung terminal ng mga bus. Nandiyan ako nakatayo Dangkal lang ang layo ng yung driveway ng parking ng mga bus. Nakatayo ako. Tagal kami naghintay. Hanggang sa nagsabi si Susan na paakala ko ba ang sakyan natin lipunan ko. Bakit? Umalis na ang lipunan eh. Sabi ko, saan? Diyan sa harap mo. Sa harap ko mismo Guys, maniwala kayo, hindi. Wala akong nakitang bus na pumarada sa harap ko. Wala talaga. Empty. Wala akong nakita. Kaya naging away namin yun ni Susan. Dahil nagtalo na kami. Dahil bakit ko sumakay? Sabi ko, nasaan ang bus? Tinuro niya, paalis na. Puwita na ang nakita ko. Paakyat na sa highway. Kung saan siya pumarada? Sabi niya, diyan sa harap mo. Sipin niyo yun nasa harap ko mismo, pumarada. Wala akong nakitang laki-laki ng bus. Posible naman yun hindi ko makita. Nandiyan sa harap ko. Dangkal ang pagitan. Ngayon, dahil nagtalo kami, paakyat yung lipunan sa highway. Sabi ko, sige na, sakay natin sa Batsilor kasi may Batsilor sa sunod na lane. Sumakay kami. So, katuwid, umalis niya yung bus na sinakay kami yung Batsilor. Umakyat, sunod namin, malipunan, nakasunod kami. Maniwala kayo hindi, guys, hindi pa kalayuan sa Sugbong-Kugon ba o anong lugar yun. Basta mayroong dyan, pang-pang na hindi naman gano'ng kalalim na pang-pang. Nahulog yung lipunan, guys, ay yung dapat ang sasakyan namin. Nahulog sa bangin. Si Susan, nanginig siya. Sabi niya, malapit ka talaga sa Diyos. Kasi naligtas tayo. O isipin niyo yun Doon pa lang, makikita na natin na ang Diyos talaga pwede magligtas. Sa ganung senaryo ito lang sa senaryo sa sarili ko mismo. May Diyos talaga na pwede magligtas. Kung gusto ka ng Diyos na iligtas, maliligtas ka talaga. Bakit ko ito pinasok?
Kasi ito yung actual na experience ko eh. Literally, physically, ligtas kami. Dahil sa pangyari yon na hindi ko nakikita talaga ang bus. At pinasaksihan ng Diyos sa akin o sa amin ni Susan na siya ay tagapagligtas. Bakit? Nakabuntot kami sa bus eh. Na nahulog eh. Ngayon tapat na sasakyan namin. Doon pa lang guys, 1,000% na ang Diyos pwede magligtas. Bukod doon sa mga nakita kung masinulat ko na nakatotoo. Ngayon, yun yung isa pa, i-share ko sa inyo. Para masabi ko sa inyo talaga na ang Diyos pwede talaga magligtas, maniwala kayo o hindi. Pwede talaga siya magligtas. Itong pangalawa. Panahon ng COVID, na-lockdown ako sa Maynila. 3 months ako na-lockdown. Ngayon, May 22 o 23, hindi ko matandaan ang gusto ang ang mensahe. Pero hindi ko na isulat yan. Itinawag ko sa kapatid ko na si Nonoy na sa Taguluan. Ang sabi ko, Noy, nagbisahe ang Diyos. Na sabi sa mensahe, nahiya naman ako. Hindi, naisulat ko yan. Naisulat ko yan. May senaryo yan. Ang sabi niya, nahiya naman ako sa'yo. Sabi ng Diyos ni Jesus Christ, sabi, harap-harapan na pagsasabi sa senaryo. Nahiya naman ako sa iyo na wala akong ginawa. Pabalikin kita sa Sydney o sa Australia. Yun ang sinabi niya. Ngayon, pinakita niya sa senaryo na mayroon akong room number. Pero wala pa akong ticket, guys. May 22 o 23. Pagkatanda ko. So, tinawag ko yung kapatid ko na may bisaya ng Diyos na babalikin ako at may room number na ako. Ganun, wala pa akong ticket. So, diyan mo lang, guys. Isipin nyo mabuti, wala ka pang ticket, wala kang booking sa hotel, paano ka magkaroon ng room number, di ba? Automatic talaga, wala. Blind ka eh. Wala talaga. Kaya kung kayo ang makakarinig o kayo ang masabihan, posible naman yun, di ba? So, yun. So, May 27, nagpalakad ang kay MJ. Sabi ko na, may bisaya kasi ang Diyos na pabalikin ako. May 25 pa yata. Umpisa na si MJ maghanap ng sa flight. Wala. Hanggang sa dumating ang May 27, ang sabi ni MJ pa, wala talagang available pa, sabi niya. Meron akong na kausap sa Philippine Airlines kasi tumawag siya sa Australian Embassy para mag-coordinate. Tapos sa Philippine Airlines, wala talaga. So sa 27, may nakausap si MJ sa Philippine Airlines. Ang sabi, meron ng available Sydney o sa Brisbane. Kaya ang sabi ni kung okay sa papa mo sa Brisbane, 14 days quarantine, tapos na sa Sydney. Pagkatapos yung quarantine sa Brisbane, lipat Sydney, mag-quarantine din siya ng 14 days. Yan sabi ko kay Jenna, huwag na lang dito na ako sa Manila, at least sa bahay natin, sabi ko. Yun ang sinabi kay MJ doon sa Philippine Airlines. Sarado na usapan namin. 27 ng araw. Pagka 27 ng gabi, alas 10 ng gabi, may tumawag sa cellphone ko. Sinagot ko. Ngayon ang pakilala na sa Philippine Airlines siya. Sabi niya, Mr. Narciso Lalo, ikaw ba to? Sabi ko, oo. Sabi niya, mayroong available para sa iyo. Manila to Sydney. Kukunin mo ba? Sabi ko, sige. Yun ang sabi ko agad. Sige. Kukunin ko yan. Tapos siya, kausap ko na yung anak mo. Tawagan na rin namin siya kasi siya ang nag-aso ng papel mo. Kausap namin siya kaninang maaga pa. Sige. Tapos tawagan ko na rin yung anak ko. Yun ang nangyari. So sa katuwid, nag-advise na yung na pagkukunin mo, kukuha ka ng clearances sa barangay, sa health. Ang dami ko pinuntahan. Kaya nung umaga, yun ang sutso, punta na sa barangay, tapos si MJ nag-asikaso na sa lahat. Dami mga asikaso noong time na yun. So, doon sa munisipyo,
haba ng pila kasi dami kumuha ng mga clearances. Sinabi sa akin nung doon sa saan ba sa'yo, sir? Sabi ko sa Sydney. Sabi ko, ano bang flight mo? Sabi ko sa hapon pa naman, pero malayo pa eh, sabi niya. Kasi pasigitin natin si sir, kasi iba malapit lang eh. Malayo pang flight nila. So, pasigitin natin. So, nakasingit ako. Sa tuwid, natapos ko ng alas 12. Doon mismo sa munisipyo. So, umuwi ako alauna. Mayroon pang mga nag-coordinate si MJ kung ano yung dapat i-fax para i-xerox, ganun ba. O i-send sa, sa scanning, so, i-print, ganun. Paghahanapan ng printer, ganun, wala kami. So, naman na kompleto ko yung mga clearances kasi may mga checkpoint niya. So, sila kaya kung ban, di na namin checkpoint yata, parang 3 man siguro. Dapat dumadaan kami sa checkpoint, guys, hindi kami, sinista. Nasa lodo lang yun, sa lodo lang yung mga polis. So, dito lang kami sa airport. Tapos yun, dito sa airport. May nakausap ako na taga Laguna. Sa Brisbane siya, mag-quarantine dahil 5 days pa daw. Nag-apply siya, wala daw. Sydney. Yun yung kwento. So, fast forward, dumating kami sa Sydney. Guardiado kami, nasa bus. Dinala kami sa Sofitel, sa bus na yun. 5 bus man zero kami nun. Dito sa Sofitel. Sa city. Ngayon, pagkakit ko sa room, doon ako nagulat. Kasi yung number na ibinigay sa akin, guys, sa B22, wala pang ticket. Yun ang room number ko. Pagdating sa taas, sa hotel. Isipin ninyo yun. Wala ka pang ticket, ha? Wala kang hotel. Tapos, ang nagdadala pa sa amin, yung mga polis sa Australia, para doon kami quarantine. Bakit? Posible naman na tayo. Nagkataon. Di ba? Ibig sabihin, nakikita na ng Diyos ang takbo. Yung sa ticket, sino ang nag-aayos nun? Sa islat. Na sinabing wala. Tapos, biglang tumawag na meron. O sino nag-asikaso nun? Ang Diyos na mismo. Kasi nga, masyadong nakamada ang takbo. Pagdating, pwede naman ako sa boss ko, pwede naman nadala ako sa ibang lugar, sa ibang hotel. Di ba? Bakit doon ako nadala sa hotel na yun? At yung room number na yun, huwag sa ibang hotel, baka maaring sa ibang room ako may ilagay. So, ibig sabihin, may Diyos talaga na lumalakad. Di ba? May Diyos talaga. Kasi, bakit nagkataon? Ang nangyari talaga. Ngayon, diyan ninyo makikita na ang Diyos talaga powerful. Kasi lahat na ayos eh. Smooth ang takbo lahat. Pangalawa, may isisya din ako sa inyo. Isa pa. Yung may krusada ako sa Cagayan de Oro. Stranded ng plano sa Cebu Pacific. Katunayan, nagbayad pa Cebu Pacific yata ng 50 million ba yun? Na binayad nila sa mga stranded. Kasi ang dami nun. December pa yun, December 25. O, di ba? December 24 ang stranded. Umpisa. Dumating kami, December 27 yata. Tapos, 28 ang flight namin papunta Cagayan. Dahil krusada ko January 3 doon sa Bugo, sa eskwelahan ng Bugo. Ngayon, dahil stranded, nang dumatay kami ng 27 sa Manila, so nasa bahay kami. Nang gabi, nagmensahe ang Diyos. So may senaryo, may papel, may shelf. Hinagis ko yung papel. Siniksik ko ba? Pag siksik ko, ang sabi ng Diyos, busis lang ang narinig ko, ang sabi niya,
isisingit kita. O, yun yung yun yung words na isisingit kita. Ngayon, pagka 28, yung flight namin ng hapon, umaga pa lang sabi ni Susan, paano yun pa? Punta sa airport? Oo naman, punta sa airport. Kasi hindi natin alam, kung mayroong, malay mo mag-open na mas makabiyahe tayo. Sabi, yun nga, pero stranded. Ko, punta tayo. So, punta kami umaga. Sabi ko, may CGs man, di at least nandun tayo. So, yun. Punta kami ng airport. Pagdating sa airport, nakapila pa kami. Meron pang pare ako nasundan nga eh. Si MG sa akin. Kasi gusto ko mag-share, di ako makapag-share. Yung pala pare, yung nasa harap ko. Ang bano ko na naman pare, kasi bigla kami nagkakwentuhan, tapos nagsabi siya na pare siya. Meron siyang attendance sa Cagayan de Oro. So, sabi ko na nga pa eh. So, yung pare na sa harap namin, umalis. Ayaw na rin niya, taga-Pampanga siya. Ngayon, ako sunod. Ano nung lumabas sa bibig ng, sa counter? Sa dami ng mga na-stranded. Pagtingin sa pangalan ko, kami tatlo, ang sabi nung nasa counter, Sir, okay lang ba sa'yo na isingit ko kayo? Boom! Pag sabing singit, sabi ko, boom! Yun ang sinabi ng Diyos ng gabi na isisingit kita. O sino gumagawa nun? Di ba malinaw na may Diyos talaga? Ngayon, anong pizza yan? Sabi ng ganon. Sabi niya, sir, sa pizza 3 sa madaling araw. Wala na akong reklamo kasi ang kusada ko, pizza 3, January 3, alas 8 ang umpisa ko sa oras 9. So, sabi ko ang orasyon, sabi, first flight, sir. First flight, alas 4. Alas 4, tapos alas 5, arrival, malate man kunti, wala problema. Sino ngayon ang nagpaplano doon? Di ba? Ano yung ginagawa ko? Di ba siya nag-utos na magkrusada ako? So, ang Diyos ang gumawa lahat. Sa dami ng stranded, may isingit ako. So, diyan guys, isa yan sa mga patunay na ang Diyos talaga pwedeng magligtas pag gustuhin ka niya. Yun yung mga sinasabi ko sa inyo. Na pag hindi kayo ligtas, yung sinasabi ng Diyos, galing sa Kanya ito mismo. Na sabi niya, 6 na oras na lang at 20 minutos ang natitira sa'yo. Ibig sabihin, hindi kayo ligtas ng Diyos. Di ba? Ang kakita ng Diyos na mapapahamak ka, hindi kayo ligtas. Alam mo bakit? Kasi nga, wala ka nga Diyos sa buhay mo. Yun. Ngayon, balik tayo doon sa Valenzuela. Sa daming namatay, sa daming namising, assuming na lang na buhay tanan pero nanaganan. Di ba? Pero posible yun nangyari na buhay lahat. Di ba? 60 missing plus 27 patay, 13 patay at 14 ang injured. Paano nangyari yon? Na pinabayaan ng Diyos yun. 100% Katolik ang Valenzuela. Di ba? Bakit pinabayaan? Itanong yung sarili niyo, bakit pinabayaan ng Diyos yun? Na 100% Katolik. Nagsimba kayo, devotion, diehard kayo, titingala niyo ang mga Santo Papa niyo, titingala niyo ang mga pare niyo. Di ba? Kasi 100% eh. Di ba? Sinusunod yung mga turo. Tininiwalaan niyo na ipagdasal kayo, ipag-pray kayo, o ano pa man yung mga ritual na pinapagawa sa inyo ng mga pare niyo. Ang tanong ngayon, bakit umabot ng ganito karami ang nangamatay, injured at missing? Nasaan ang Diyos ninyo na sinasabi? Samantalang ako, hindi ako naniwala doon sa turo ng mga reliyon ninyo. At ako pa ang nailigtas ng Diyos. Malinaw na may Diyos na naligtas sa akin. Ako na hindi naniwala ng Bible na pinaniwalaan ninyo na banal, ako ang niligtas ng Diyos. At kayo, naniwala ng Bible, bakit napapahamak sila? 100% Katolik. Di ba? Paano nangyari yun? Ako na hindi naniwala ng turo ng reliyon, turo ng mga pare at simbahan ninyo, nasa akin ang power of mind.
Saan natin makikita na paniniwala ninyo ay tama? Kahit katitig, wala. Ngayon, puntahan natin yung sinabi ng Diyos na sinasabi niya na ang simbahan ay walang ginawa sa buhay ng tao. Di ba? Sabi nga niya, kahit saan simbahan, nasa mga misa yan, pinuhos ko yan, kahit saan ka, makikita mo simbahan. Pero makikita mo ang mga gawain ng tao. Puro kasamaan. Di ba? Malinaw yun. So, walang ginawa ang simbahan sa buhay ng tao. Walang ginawa ang mga pare at pastor sa buhay ng tao. Ang sinasabi ng Diyos, mga pare at pastor ay tinatawag silang nabirang mga kasalanan. O ngayon, kayo, naniniwala, naberto. So, doon pa lang, makikita na natin kung bakit nangamatay na marami doon sa Venezuela na 100% Catholic. Kaya kayo guys, sa Manila, Pilipinas, mag-iingat-ingat kayo. Kasi pinagmalaki ninyo na 80% sa inyo, Katoliko. So, 80%. 100%, maraming siguro nagsabi sa akin na masakit. May mga English tayo na nasa YouTube, nabasa ng mga ano. Posible naman. 100%, ang dami. Ay, wala akong duda. 16, nakatuig. 16 years ko nang ginawa to. 16 years na akong kumalat. Hindi nga ako viral. Kasi nasa sinabi ng Diyos yan eh. Walang media ang makikialam sa'yo. Isipin niyo yun. Nakatotoo. Nasabi ng Diyos, di ba? Walang mga pare at pastor ang makalapit sa'yo. Walang media ang makikialam sa'yo. Sa 16 years ko, imposibleng di ako malapitan ng pare na pastor na lantaran niyang sinasabi ko sa inyo, mga live ko, sa mga personal kong pagkrusada o sa mga Zoom ko na sinasabi ko yung mga pare niyo, mga manuluko, manilinlang, mapanglamang, rapist, molestia. Oh, yun, laras yan lahat. Lahat ng masasakit. Sinabi ko na sa kanila, imposible naman, hindi makalapit ang pare. Di ba? Imposible naman, di ako komportahin ng mga pastor. Di ba? Pero bakit? Sino yung sumasaway sa akin na namatay? Tingnan mo si Oscar Cruz, ang nagsabi sa akin, huwag mo pagkalaman ng simbahan, di ka magtatanggal. Ano nangyari? Namatay si Oscar. Oh. Yung pastor ang sumaway. O, di ba? Namatay yung pastor. Ilan pastor ang namatay? O, di ba? 3. Sa mismong kasagutan ko, 2. O, di ba? Posible naman yun nagkataon. So, doon pa lang, magtanong na kayo sa sarili niyo. Paanong pinabayaan ng Diyos yun? 100% Catholic. Kayo sa Pilipinas, 80%. Kaya mag-ingat kayo dahil sabi nga ng Diyos, laging handa. Yung ginawa ko, hindi ito biro. Hindi lang yung kaya paniwalaan. Sa nagagawa ko, hindi na mabilang. Gamit ang power of mind, hindi nyo kayang paniwalaan. Kasi nga, nalasing na kayo sa maling turo. Ngayon, kailan kayo maniwala? Pag nadagana na kayo? Kaya sabi nga ng Diyos niya, anong sabi niya? There's no way to run. There's no place to hide. Oh. Tingnan mo yung sa lindol. Tumakbo. Nakalabas. Nag-umpukan sila kasi nasa labas na. Ikaw naman doon, nakatuwang-tuwa ka, halimbawa. Nakasama ka doon. So, tuwang-tuwa ka kasi nakalabas ka sa building eh. Yung palang building na yun, yung palang nagtakip sa kanila, patay sila lahat. Yung sinabi ng Diyos na there's no way to run, there's no place to hide. Stay where you are. Pagkita lang kayo matabunan ng tubig at lupa. Oh. Ito yung misaya ng Diyos. Kaya nga inilabas ko yung 111 eh. Yung sinasabi niya, 1 times 1, 1 times 1, 1 times 1, 1 equals trahedya. Ngayon, nasa paliwanag ko na yan. Lahat. Ngayon, itanim niyo sa utak niyo kung paano nangyari na ang 100% ang daming patay, ang daming missing. At 80% sa Pilipinas nagkalat ang masama. Di ba? Yung mga senador natin, mga congressman natin, mga politiko natin, garapalan, harap-harapan, ng
lahat ng ginawa nila. Ang kakapal ng mga mukha. Di ba? Yung mababatas natin, lahat ng nahisya ng gobyerno. Yung presidente mismo. Di ba? Tingnan nyo kung anong nangyari sa Pilipinas. Kaya ang mga tao ngayon, mula sa mga bata. Riot doon, riot dito, nakaw dito, hulapan doon, hulapan dito. Karnaping doon, karnaping dito. Iyan ang nangyari sa Pilipinas ngayon. Ngayon, 80% ha? Sana punta yung sinabi yung religion kayo. Sana punta yung Katoliko kayo. Sana punta yung Iglesia ni Cristo kayo. Sana punta yung born again kayo. Yung GIL ninyo na yung born again na yan. Oh. Diba? Si Joel Villanueva. Yung tatay na niya Villanueva. Mga kurap. Kasama sa flood control. Usipin ninyo yun. Mga pare ninyo kasama sa malita. Diba? Sana punta yung sinabi ninyo. Na mga reliyoso kayo. May mga simbahan kayo, may mga reliyon kayo. Nasaan punta? So wala akong makikita. Kaya hintayin ninyo ang hukom. Ang hatol ng Diyos sa Pilipinas. Maniwala kayo sa akin. Lagi kong ginatulit yan. Hindi ako maniwala guys na wala. Ang matinding parusa na Pilipinas binansagan ng Diyos na makasalanang bansa. Makikita natin kung bakit makasalanan. Ito yung pinangangabahan ko. Yung sinasabi ng Diyos. Ang lahat ng sinasabi mo at mga mensahe ko, mangyayari at mangyayari ito. Dahil pag hindi, sasabihin ng mga tao, sinungaling ka at nagpatotoo ka. Mangyayari at mangyayari ito. Maniwala man sila, pero huli na. Ayun guys, tandaan nyo yan. Isulat niyo yan, itanggal niyo sa bato. Yung sinabi ko. Itanim niyo sa utak niyo. Bukas makalawa, magulat na lang kayo. Nagising kayo na wala na kayong buhay o nasa hukay na kayo o natabunan na kayo. Ako hindi ako maniwalang wala yan. Sabi nga ng Diyos ko, anong lumabas ang bibig mo? Yun ang mangyayari. Kasi yun ang dikta ng Diyos. Kaya naggamot niya ako at nangaral. Sabi niya, 3 lang kailangan sa tao. Pagbabago, pagsisiyat, lumabas na paniwala. Ngayon, hindi niyo magayang magbago. Kasi nga na lasing na kayo. Nalaso ng utak niyo sa maling turo. Then, patuloy kayo. Then, darating ang araw na hukma na kayo ng Diyos. Physically. Sa physically, hindi kayo maligtas. How much more pa kaya sa spiritual niyo na aspito? Number 2, kayo makasalanan. Dahil mga pare at mga pastor niyo number 1. Kayo mga naniwala number 2. Ay saan kayo lagay? Huwag niyo sabihin, mapunta kayo sa paraiso. Yung turo nila, yun ang pinaniwalaan ninyo. Di ba? Di magsama-sama kayo sa impyerno. So yun guys, madali lang. Kaya nasabi nga ng Diyos, mas madaling papatawarin ng Diyos ang nagkasalang hindi siya nasadya. Kayo mga naniwala, hindi nyo sinasadya na yun ang tama. Mali pala yun. Di ba? Ang alam niyo tama. Hindi nyo alam na mali yun. Di ba? Kaya nga kayo nga pinalahanan ng Diyos eh. Kasi kayong naniwala na hindi niyo sinasadya. Nagkasala kayo hindi niyo sinasadya. Kaya kayo yung mas unang patawarin ng Diyos. Kaya nga nagpaalala siya. Ngayon, pag hindi ito talaga gawin, dahil nalasing na kayo, nalubog na siya sa kasamaan o nalaso ng utang ninyo, then ipatuloy ninyo. Dahil sa huli, ang husga at tukom ay nakasalala yan sa power ng Diyos. Tunay na may impyerno sa kabilang buhay at tunay din may paraiso sa kabilang buhay. Kaya yun ang itanong nyo sa utak ninyo. Maniwala ba kayo sa akin na huli na? Nasa turo ko na lahat yan. Isa-isahin pa natin yan kung paano tayo mapatawad ng Diyos. Hindi natin balik-balikan uli. Pero kung kayong mga baguhan, magtanong kayo sa akin kung anong gusto niyo, tanong nyo. Sasagutin ko yan punto por punto. Patunayan ko sa inyo ano ang tunay na paniniwala. So hanggang dito na lang guys kasi malapit ako pumasok. So good morning sa inyo lahat at God bless sa inyo at more power. See you soon.